Dahil nga sa natuklasan ko, na panloloko ng aking asawa at ni kumparing Modesto, nakabuo ako ng plano na paghihiganti, kaya sinamantala ko ang gabi, para pasukin ang bahay ni paring Modesto, at pagbayarin ito. Pero hindi ko naabutan si kumpare. Bagkus ang kanyang misis niya natutulog ang nandoon, at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nabuhay ang aking pagkatao nang makita ko ang magandang asawa ni kumparing Modesto. Kaya ang paghihiganti na gagawin ko kay kumpare, ay sa kanyang misis. Kung naibunton, ang mga bala na ikinarga ko na para sana kay paring Modesto, ay hindi ko rin nagamit, dahil ibang armas ang naiputok ko, sa pag-aakala naman ni kumare, na ang kanyang asawa na si paring Modesto. Ang dumating kaya pumayag ito, kaya naman, walang kahirap-hirap ako, na nakabawi kay paring Modesto. Masasabi ko na talagang bata pa ang kumare ko. Mabuti na lang at hindi masyadong nakahalata si kumare. Na hindi ang asawa niya ang kanyang kasama, kaya kahit na magsasalita, hindi ko man lang ginawa. Modesto, parang iba yata yan. Ano ba ginawa mo? Bakit parang lumaki? Saka iba ang galaw mo, ang mga natatandaan ko na sabi ni kumare. Habang nakayakap ako sa likod niya na parang nanibago, ako man din ay nagtaka sa aking sarili. Bakit sa asawa ng aking kumpare iba din ang pakiramdam ko? Pero mabuti na rin siguro na ganun ang nangyari, kasi kung inabutan ko si kumpare. Baka sa ngayon ay balita na kami sa TV at radyo, ito pa rin ang pumapasok sa isipan ko. Pagkagising ko, hindi ako makapaniwala na ang magandang misis ni kumpare na nakialam sa misis ko, ang kasama ko kagabi. Ngayon ay tabla na kami ni pare. Kung pinakialaman niya ang misis ko, nakabawi na ako sa kanya. Pero kulang pa yun, dahil ayaw ko nang makabawi lang basta, sabi ko pa sa sarili ko, habang nagkakape. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel, at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat. Pare, ang sigaw na naririnig ko mula sa labas ng bahay, hindi ako. Pwedeng magkamali, si Pereng Modesto yun, pero bakit kaya nandito ang aga pa? Saka alam ko puyat ito, dahil galing duty kagabi. Alam na kaya niya ang nangyari sa amin ng misis niya. Sabi ko pa, habang nakasilip lang ako sa may butas ng bintana, nakita ko rin nakausap ito ng misis ko. Pero nang pinagmasdan ko, tila ba may pinag-uusapan na seryoso ang aking asawa at si kumparing Modesto. Mahinang boses lang kasi ang naririnig ko. Pero kung dati ay matinding selos ang nararamdaman ko kapag nakikita ko na magkausap ang dalawa, pero bakit ngayon tila nawala ito? At hinayaan ko lang ang misis ko at si kumparing Modesto. Sa pag-uusap sa labas, Gaston, nandito si paring Modesto. Sabi agad ng aking asawa nang pumasok ito sa bahay, papasukin mo. Sabi ko pa, na kunwari hindi ko alam na nandito siya, at nakita ko na nag-uusap sila. Kumpare, bakit parang ang aga mo yata? Saka bakit parang mainit ang ulo mo? Tanong ko kay kumparing Modesto nang nakaupo na ito sa loob ng bahay. Si kumare mo kasi, ang aga-aga. Inaaway ako, pagod pa naman ako galing duty. Sabi ni kumparing Modesto sa sakin. Habang umiiling-iling ito, magkape ka muna para mabawasan yan. Init ng ulo mo, saka hayaan mo na lang yan. Ganyan talaga ang mga babae. Sana nga pare. Ganun lahat, mabuti ka pa nga. Hindi ka inaaway ni Mari. Sabi pa ni paring Modesto, may tira ka pa ba na lambanog dyan? Yung inimon natin nakaraang gabi, hindi na ako makakatulog nito, meron. Kaya lang maaga pa, parehas lang, yan, umaga o tanghali, saka, magpapaantok lang ako. Pangulit pa ni paring Modesto. Kaya naman, nilabas ko na ang natirang lambanog na nasa galon. Sinamahan ko na si paring Modesto sa pag-inom at sakto rin para makatulog din ako ng maaga dahil may duty rin ako mamaya gabi. Pero ang plano namin na pampatulog lang ay nadagdagan kaya inabot kami ng maghapon. Kaya nakakaisip daw siya ng hindi maganda at ibubunton sa iba ang kanyang nararamdaman sa mga sinabi ni kumparing Modesto. Naalala ko si Mrs.
Kaya pala si Mrs. ang pinagbuntunan niya, pero bakit parang baliktad yata? Ang nangyayari, si Mrs. ko ay hindi nasisiyahan sa akin, at maging ako, nahihirapan din sa kanya. Pero kay kumare na asawa ni paring Modesto, grabe ang kasabikan ko, kumpare, lasing ka na yata, tulala ka na dyan, hindi pa paring Modesto. Iniisip ko, lang, ang duty natin mamayang gabi, sabi ko pa, wag mo na isipan yan, ang mahalaga ay masaya tayo, pautual-utal na sabi ni kumpare. Pero ako, sinadya ko, talaga na, wag magpalasing, dahil naghahanda ako. Na baka nilalasing lang din ako ni kumpare, para gumanti rin sa akin, paring Modesto, tutal, war naman kayo ng misis mo ngayon, dito ka na lang muna, matulog sa bahay, sakto, wala ang anak ko. Sumama sa tita niya, mamasyal daw, bukas pa ang balik noon, kaya doon ka na muna sa kabilang kwarto matulog sabi ko kay kumpare. Sige na, dito ka na lang matulog, dadanaan ko na lang si kumare sa bahay ninyo, pagpunta ko ng palengke, para sabihin ko kay kumare na dito ka natulog, na bigla. Naman ako, sa biglang sabat ng misis ko at biglang payag na dito sa bahay matulog si kumparing Modesto. Kaya nagkunwari ako na lasing na rin, kumare, mahina na pala talaga si kumparing Gaston uminom. Sabay hawak sa akin ni kumparing Modesto, at inaalalayan ako na tumayo, papunta sa kwarto namin mag-asawa, kaya inartehan ko na rin ng husto para mapaniwala ko na sila na lasing na ako, mahina na sa alak, mahina pa sa kama. Mahinang sabi naman ni Mrs. sa aking kumpare, habang nakaalalay sa akin ang dalawa, nakita ko pa nang umiti ang aking asawa, parang may plano ang dalawang ito. Sabi ko sa sarili habang nakahiga ako at pinupunasan sa mukha ng aking asawa para mawala ang inaakala nilang pagkalasing ko, pero kung may plano kayo, may plano din ako. Sabi ko pa sa sarili, kaya lang parang tatalunin ako ng antok. Dahil sa pagkakahiga ko, tumatama na ang alak sa akin. Tila ba hinihila ang mga mata ko sa higaan, kaya tumayo muna ako saglit at sinilip ko sila labas. Nakita ko ang aking asawa nakausap si kumparing Modesto sa lamesa at kumakain sila. Nagkunwari rin pala si paring Modesto na lasing, para malasing ako at kapag tulog na ako, masosolo na niya ang aking asawa. Muli akong bumalik sa pagkakahiga. Nakita ko ang orasan na alas 7 na ng gabi, kaya muli akong sumilip sa pinto. Nakita ko na, bagong paligo ang aking asawa at si kumpring Modesto, nakatayo sa may pintuan ng kwarto ng anak namin. Ito na ang pinakahihintay ko na oras. Sabi ko sa aking sarili, kailangan mahuli ko sila sa akto, para wala silang kawala. Matagal-tagal pa ako naghintay, pero muli akong bumalik sa higaan nang makita ko na papunta ang aking asawa sa kwarto. Tulog na yan, bukas na ang gising yan. Ang mahinang boses ko na naririnig kay kumparing Modesto habang nakatingin sila sa akin dahil medyo nakadilat ang isang mata ko. Nakita ko na nakayapo si kumparing Modesto kay Mrs. at hinila na niya itong palabas, baka magising pa, maya-maya, na bulong ni Mrs. kay kumparing Modesto. Ilang saglit pa, muling isinara nila ang pinto ng kwarto ko. Narinig ko na lang na isinara ang pinto ng kwarto ng anak ko, kaya dali-dali akong bumangon. Pumuwesto ako sa bandang likuran, kung saan may butas ako na hinanda doon, para makita ko ang ginagawa sa loob. Mamiss talaga kita, ang bango mo, sabi ni kumparing Modesto sa aking asawa habang nakayakap ito. Si Mrs. naman nakita ko na talagang excited din at hindi na nakapaghintay. Si kumparing Modesto naman ay parang batang sanggol na gutom at sabik na sabik sa gatas ng ina. Dahil sa liwanag ng ilaw, kitang-kita ko talaga ang mga galaw ni kumpare. Ito pala ang ginagawa ni kumparing Modesto, kaya nababaliw ito sa kanya at walang gana sa akin. Ito na ang pagkakataon ko, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Dahil alam ko na nasa kasarapan na ng oras na iyon si kumparing Modesto. Pagkabukas ko ng pinto ng bahay namin, agad akong kumaripas ng takbo palabas. Para sorpresahin sina kumpare sa kanilang ginagawa, alam ng mga paa ko kung saan ako pupunta. Para hindi lamang ako ang makaalam ng ginagawa nila, mga baboy, hindi na kayo nahiya, ang sigaw ni kumare, ang asawa ni kumparing Modesto. Nang puntahan ko ito at tawagin, gusto ko na siya mismo ang makahuli sa ginagawa ng aking asawa at kumpare. Sampal, sipa, tadyak,
ang inabot ni kumparing Modesto sa kanyang asawa. Ang misis ko naman ay natulala na lang, nagtalukbong na lang ng kumot ito dahil sa pagkakabigla. At kahihiyan, akala mo siguro hindi ko alam ang ginagawa ninyo, sabi ko sa aking asawa. At si kumparing Modesto naman, kumaripas ng takbo, pabalik sa bahay nila. Dahil sa narinig na ingay mula sa bahay, ang mga kapitbahay ay nabulabog. Kaya nakita din nila ang mga nangyari sa loob ng bahay. Maging ang mga taga-barangay ay dumating din at kinausap ang misis ko at si kumare na asawa ni kumparing Modesto. Nagsuggest ang taga-barangay ng mga gagawin na kaso para sa aking asawa at kumpare. Kawawa naman pala si Gaston, matagal na palang niloloko ng kanyang asawa. Kaya pala, madalas na nakikita ko si Modesto na galing sa bahay nila Gaston kahit gabi na. Yun pala, ang misis ni Gaston ang binabantayan at sinasalakay. Yan ang kwentuhan na naririnig ko sa mga kapitbahay. Ang simpatsya nila ay napunta sa akin at kay kumare. Nagsampa ng kaso ang asawa ni kumparing Modesto laban sa kanyang aking asawa at asawa niya. Pero ako ay hindi na, hinayaan ko na lang na si kumare ang magpursige sa kaso. Kahit na kinausap ng kapitan namin si kumare dahil kamag-anak ito ni kumparing Modesto. Pero hindi nagpatinag si kumare, talagang palaban ang asawa ni kumparing Modesto. Itinuloy pa rin ang demanda laban sa dalawa. Kaya pareho nakulong si misis at si kumparing Modesto. Ito ang isa sa mga hinahangaan ko sa asawa ni kumparing Modesto. Magaling sa desisyon at may prinsipyo. Napunta naman sa akin ang pag-aalaga sa aming anak. Pero lumipas ang 6 na buwan. Nagbago ang isip na kumare dahil sa awa sa kanilang dalawang anak. Nakikiusap kasi ito sa kanya. Napatawarin na ang kanilang ama. Kaya nagdesisyon muli si kumare, patatawarin ko ang ama ninyo. Pero hindi na kami magkakabalikan pa. Sabi pa ni kumare. Sa kanyang dalawang anak, kaya makalipas ang ilang linggo, matapos na pumirma ako at si kumare na hindi na namin itutuloy ang kaso. Nakalabas na ang misis ko at si kumparing Modesto, patawarin mo ako. Ito lang ang nasabi ni misis sa akin, na umuwi ito sa bahay, pero pinakuha ko lang ang gamit niya, hindi ko na ito pinatuloy pa, alam ko na may kasalanan din ako, pero masakit pa rin ang ginawa nilang panloloko sa akin. Kaya simula nang makalaya ang dalawa, hindi na namin muling nakita ang aking asawa at si kumparing Modesto sa aming barangay. Namuhay ako kasama ang aking isang anak, kahit hirap ako, dahil sa paninibago ng walang asawa. Maging si kumare at ang dalawang anak nila dahil magkalapit lang kami ng bahay, paminsan-minsan, nakikisuyo ako kay kumare na pasilip-silip ng anak ko kapag nasa trabaho ako. Minsan doon muna ang anak ko kanila. Naging kalaro ng anak ko ang mga anak ni kumparing Modesto. Nag-aabot na lang ako kay kumare ng pera para pakonsuelo sa pag-aalaga niya sa anak ko. Huwag mo na isipin yan, paring Gaston, ako na bahala sa anak mo, ang sabi pa ni kumare sa akin, hanggang sa unti-unti. Nagkapalagayan kami ng loob ni kumare ang dating asawa ni kumparing Modesto. Paring Gaston, may lutong ulam ako doon. Sinaing na tulingan, daan ka sa bahay. Sigaw ni kumare nang dumaan ito sa bahay. Na-miss ko tuloy bigla ang aking asawa. Alam kasi niya na paborito kong ulam iyon. At palagi niya akong nilulutuan ng ganun. Sarap ng pagkakaluto mo, ang lambot. Sabi ko kay kumare, habang sabay kaming kumakain sa bahay niya. Kumparing Gaston, maiba ako. Napatawad mo na ba sila? Biglang tanong ni kumare sa akin, sinong sila? Ang asawa mo at asawa ko. Matagal na panahon na rin nang mangyari iyon. Wala na akong nararamdaman na galit sa kanila. Ang sagot kay kumare, alam ko sa sarili ko na matagal ko na silang pinatawad. Dahil may plano talaga ako. Alam mo, masakit ang ginawa nila. Masakit ang pagtataksil nilang ginawa sa atin. Kahit matagal na. Pero kailangan ko pa rin gumanti. Sabi ko kay kumare, sabay na patingin bigla si kumare sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni kumare sa akin, pero hindi na ako sumagot dahil inilapat ko na ang labi ko sa labi ni ng dating asawa ng aking kumpare. Pero nagulat ako sa kanyang reaksyon dahil hindi ito nagalit, bagkus ay lumaban pa ito. Kaya ang matagal na naipon ko na pagmamahal kay kumare, ngayon ko lang nasabi ko na ang totoo. Dahil binuhat ko na si kumare sa kwarto nila ni dati ni kumpare. Doon ko na itinuloy ang aking pagkain.
ilang taon din kami ni kumare na hindi nakaranas ng yakap ng asawa, kaya talagang sabik na sabik kami sa isa't isa. Kung dati nagawa ko na hindi mag-ingay noon, gabing pumasok ako sa bahay ni kumare, ngayon ay malakas na ang aking boses na sumasagot kay kumare at nakaharap na ito sa akin. Walang kaming pinag-usapan ni kumare, automatic na ang aming katawan at isipan na gumagalaw. Kaya makalipas pa ang ilang minuto, natapos na ang matagal na kasabikan namin, ibang klase ka rin palang gumanti, sabi ni kumare sa akin, habang nakayakap pa sa akin, galit ka pa ba, ganti ulit tayo, sabi ko kay kumare. Sabay na patawa ito sa akin, at muli gumanti kami sa ginawa ni na kumpare at asawa ko. Paulit-ulit na ganti, hanggang inabot na kami ng umaga, wala man alam si kumare sa nangyari na plano ko. Hindi naman ito nagsisi sa nangyari nang sabihin ko sa kanya ang totoo, hindi man kami match ni Mrs. noon. Si kumare pala ang tunay ko na kabiyak, ganun din pala sina kumparing Modesto at dating asawa ko. Simula pala nang umalis sila sa barangay namin, nagsama rin sila bilang mag-asawa, kaya makalipas pa ng 1 taon. Kumparing Gaston, tagay mo. Kanina pa yan, ang sabi ni kumparing Modesto sa akin, nang muling bumalik ito sa lugar namin, kasama ang aking dating asawa, at muli kaming nagharap-harap, dito sa bahay ko. Dito ko pinatira si kumare na siyang asawa ko na ngayon. Kasama ang anak ko at 2 anak ni kumparing Modesto. Si kumpare naman at misis ko dati ay doon. Sa dating bahay ni kumparing Modesto tumira na dating tinitirhan nila ni kumare. Masaya rin silang nagsama bilang tunay na mag-asawa. Nagkapatawaran na kaming lahat, bumalik na sa dating sigla ang samahan namin. Kahit na nagpalit kami ng asawa ni kumparing Modesto, kasabay din ang pagpapalit namin ng mga asawa, sumabay din na gumihawa ang aming buhay ni kumare, na ngayon ay asawa ko na, magaling sa negosyo sa kumare, kaya ako naman ay nag-resign na sa trabaho para pagtulungan namin ang aming negosyo. Nagtulong kami ni kumare na magpalaki at magpaaral sa 1 anak ko at 2 anak nila ni kumparing Modesto. Si kumpare naman ay tumaas na rin ang posisyon doon sa dating naming trabaho at nagkaroon sila ng 1 anak ng dating asawa ko. Minsan, napag-uusapan sa amin ang aming kwento. Ang iba ay hindi makapaniwala na nagpalit kami ng asawa ni kumpare. Natatawa na lang ako kapag naiisip ko ang mga panahon na iyon. Pero sadya siguro na dapat mangyari iyon para pareho kaming maging maligaya sa piling ng aming mga bagong asawa. Kaya masaya muli kaming nag-iinuman na walang nang alinlangan na baka magpalitan kami muli ng asawa.